Ang lihim ng lumang mansyon. Sa isang bayan sa Batangas, may isang matandang mansyon na pinamugaran ng mga alamat. Sinasabing may itinatagong lihim ang lumang tahanang ito, kaya naman maraming tao ang natatakot lumapit. Ngunit para kay Inspector Mateo Rodriguez, isa itong palaisipan na kailangang lutasin. Isang umaga, nakatanggap ng tawag si Inspector Mateo mula kay Aling Felisa, ang kasera ng mansyon. Ayon sa matanda, may kakaibang ingay na nagmumula sa loob ng bahay tuwing hating gabi, mga yabag, bulungan, at minsan pa isang babaeng umiiyak. Kasama ang kanyang masugid na alalay na si Luis, nagtungo si Inspector Mateo sa mansyon. Doon, sinalubong sila ni Aling Felisa na halatang balisa. Inspector, may nakita akong anino kagabi sa bintana sa ikalawang palapag. Imposibleng may tao roon dahil nakalock ang buong bahay. Ang unang pagsisiyasat, pumasok sila sa mansyon at agad nilang napansin ang alikabok sa sahig. Wala ni isang bakas ng paa, ngunit may natagpuang isang punit na tela sa may hagdan. Sinundan nila ang tunog ng paghikbi patungo sa isang lumang kwarto. Ngunit nang buksan nila ito, wala silang nakita kundi isang lumang aparador. Habang iniinspeksyon ang kwarto, may biglang nahulog mula sa aparador, isang lumang larawan ng isang dalagang may mahaba at kulot na buhok. Sa likod ng larawan ay may nakasulat. Sino ang tunay na may-ari? Ang kasaysayan ng mansyon. Ayon kay Aling Felisa, dating pag-aari ng pamilyang Montenegro ang mansyon. Ang anak ng may-ari, si Isabela, ay biglang nawala isang gabi maraming taon na ang nakalipas. Walang nakaalam kung ano ang nangyari sa dalaga at mula noon nagsimula ng kumalat ang mga kababalaghan sa bahay. Maging ang mga tagapagsilbi noon sa mansyon ay may kanya-kanyang kwento. May ilan na nagsasabing nakarinig sila ng iyak sa may hardin, habang ang iba ay nakakita ng refleksyon ng isang babae sa mga lumang salamin ng bahay. Ang ilan ay nagsasabing nararamdaman nilang may nakatingin sa kanila tuwing sila ay maglilinis sa loob ng mansyon. Habang tinutuklas nila ang mansyon, natagpuan ni Luis ang isang lumang liham sa ilalim ng sahig. Nakasaad dito ang lihim na pag-ibig ni Isabela kay Eduardo, isang hardinero sa mansyon. Hinadlangan ng kanyang ama ang kanilang pag-iibigan at ikinulong siya sa isang silid sa mansyon. Naghanap sila ng iba pang ebidensya hanggang sa makarating sila sa basement. Doon nila natagpuan ang isang sira at luma ng pinto. Nang buksan nila ito, bumungad sa kanila ang isang lumang kabaong na may mga lumang tela sa loob at sa ilalim nito, isang bungo. Sa gilid ng kabaong, may mga lumang gamit ni Isabela. Isang suklay, isang diary na natatatakpan ng alikabok, at isang lumang pulseras na may nakaukit na pangalan niya. Binasa nila ang diary at doon natagpuan ang mga huling sulat ni Isabela tungkol sa kanyang paghihirap. Isinalaysay niya kung paano siya ikinulong ng kanyang ama at kung paano siya pinabayaan hanggang sa siya ay mawala ng lakas. Hindi lamang ito ang kanilang nadiskubre. May isa pang liham sa loob ng diary, isang liham mula kay Eduardo. Nakasulat dito ang kanyang pagnanais na tumakas kasama si Isabela, ngunit sinabi rin niya na natatakot siya dahil may bantang ipinataw sa kanya ng ama ng dalaga. Hindi na niya natupad ang kanyang pangako na iligtas si Isabela dahil nawala rin siya sa bayan noong parehong gabi na nawala ang dalaga. Nang ipasuri ang natagpuang kalansay, nakumpirma na kay Isabela ito. Ikinulong siya ng kanyang ama at iniwan hanggang sa siya'y bawian ng buhay. Upang maitago ang kanyang kasalanan, sinabi ng kanyang ama na tumakas si Isabela at hindi na nakita pa. Subalit, may isa pang palaisipan ang kanilang kailangang sagutin, ano ang nangyari kay Eduardo? Sa karagdagang pagsisiyasat, natagpuan nila ang isang lumang balon sa likod ng mansyon. Sa ilalim nito, may natagpuang isa pang kalansay. Sa tulong ng forensic team, nakumpirma nilang kay Eduardo ito. Pinatay siya at itinapon sa balon upang hindi na niya mailigtas si Isabela. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanilang natuklasan. Sa ilalim ng balon, natagpuan din nila ang isang lumang kaha de hierro na may mga dokumentong nagpapatunay na hindi lamang sina Isabela at Eduardo ang naging biktima ng kalupitan ng kanyang ama. May mga talaan ng iba pang mga tauhan sa mansyon na nawala sa misteryosong paraan na tila naglahong parang bula. Nagpatuloy ang investigasyon at natuklasan na ang ama ni Isabela ay may matagal ng lihim. Siya ay may ilegal na negosyo ng pagpupuslit ng mga alahas at mahahalagang bagay mula sa mga mayayamang bisita ng mansyon. Nang madiskubre ni Eduardo ang sikreto, agad itong tinapos ng kanyang amo upang walang makaalam. Sa huli, ang buong kasaysayan ng kasamaan ay nabunyag.
muling binuksan ang kaso at isinulat sa kasaysayan ng bayan ang tunay na pangyayari sa lumang mansyon. Ang pagtatapos, matapos ang pagsisiyasat, ipinalibing ng maayos ang mga labi ni na Isabela at Eduardo. Simula noon, tumigil na ang mga misteryosong tunog sa lumang mansyon. Bilang pagpupugay, naglagay ng isang maliit na altar si Aling Felisa sa loob ng mansyon bilang tanda ng paggalang sa kaluluwa ni Isabela. Mula noon, ang dating madilim at nakakatakot na bahay ay unti-unting naging mas maaliwalas at ang dating alamat ng takot ay napalitan ng isang kwento ng pagmamahal at hustisya. Naging isang makasaysayang lugar ang mansyon, binuksan ito sa publiko upang ipaalala sa lahat ang aral ng lumipas. Minsan, ang mga lihim ng nakaraan ay hindi dapat manatiling nakabaon. Sa bandang huli, ang katotohanan ang siyang magpapalaya, ani Inspector Mateo, habang iniiwan ang mansyon na ngayon tahimik na. At sa wakas, natapos na rin ang misteryo ng lumang mansyon ng Montenegro. Mabagal at lungkot na tunog ng gitara o piano, may halong misteryo sa lumang mansyon. May lihim na taglay, hapdi at luha, sa dilim ay napugay. Isang dalaga, pag-ibig ang tinanay, ngunit sa kasamaan, buhay niya'y inalay. Hinapi sa hangin kanyang tinig naririnig, isang pusong sa pag-ibig ay pinatig. Isabela, iyong luhay na biyo, hinahanap ka ng puso sa dilim ng mundo. Sa yakap ng hangin, ikaw ay lumaya, sa piling ng mahal mo, sa kabilang buhay. Sa hardin ng mansyon, may lihim na sulat, tinig ng pag-ibig, ngayon isang alamat. Si Eduardo'y lumaban, di ka binitiwan, ngunit sa dulo, kay dilim ng kapalaran. Hinapi sa hangin kanyang tinig naririnig, isang pusong sa pag-ibig ay pinatig. Isabela, iyong luhay na biyo, hinahanap ka ng puso sa dilim ng mundo. Sa yakap ng hangin, ikaw ay lumaya, sa piling ng mahal mo, sa kabilang buhay. Ngayon tahimik na ang lumang tahanan, pag-ibig at lihim, hindi na nakakapos sa nakaraan. Sa bawat bituin iyong ngiti, tanaw sa walang hanggan, kayong dalawa'y magkasama na. Isabela, iyong luhay na biyo, hinahanap ka ng puso sa dilim ng mundo. Sa yakap ng hangin, ikaw ay lumaya,